Hello mga kapindot! Welcome sa part 2 ng ating Python tutorial series. Ngayon naman pag-uusapan natin ang tamang pag-setup ng Python sa isang Windows machine. Kapag na-setup na natin ng tama, ready ka na gumawa ng programs gamit ang Python. Pero bago yan, simulan natin sa isang mahalagang tanong, Python 2 o Python 3? Okay mga kapindot, bago tayo mag-download, pag-usapan muna natin ang classic na tanong, Python 2 o Python 3. Si Python 2 matagal na siyang sikat, pero si Python 3 para siyang celebrity ngayon. Kumbaga sa artista, si Python 2 ay parang isang action star noong 90s. Limited ang interaction. Pero si Python 3, isang millennial na may sariling YouTube channel, modern, updated, at mas maraming features. Bakit Python 3? Dahil lahat ng bagong features, improvements, at updates ay nasa Python 3 na. In fact, officially, hindi na talaga sinusupport si Python 2 simula pa noong 2020. So, kung ayaw mo ng hashtag FOMO o Fear of Missing Out, Python 3 ang pipiliin natin. Trust me, mas madali rin siyang gamitin. Pagdating sa pag-install ng Python, may dalawang uri ng installer na pwedeng pagpilian. Una rito yung web-based installer. Ito yung mas maliit ang file size, mga 25 MB lang, pero syempre, kailangan nito ng internet para ma-download yung mga importanteng files habang nag-i-install. Kung limited ang data connection mo or yung internet mo, medyo challenge na gamitin ito. Yung pangalawa naman ay yung executable installer or offline installer. Ito naman yung full package, mga 30 plus MB, na once ma-download mo siya, hindi mo na kailangan ng internet para mag-install. Perfect ito kung minsan nasa lugar ka na mabagal ang wifi. Alam mo yun, yung minsan nakikiconnect ka lang sa kapitbahay. Ay, joke lang. Ito naman ang mga best practices para sa pag-i-install ng Python. Una, choose Python 3. Sabi ko nga, si Python 3 na ang future, so don't be stuck in the past. Add Python to path. Ito ang pinakamahalagang step na kadalasang nakakalimutan ng mga beginners. Sa setup wizard, hanapin yung box na may nakasulat na add Python to path at siguruhin nakacheck ito. Kung hindi mo ito gagawin, magugulat ka na lang, ba't tayo gumana ng Python? Parang love life, di ba? Pag may mali sa umpisa, maguguluhan ka na sa huli. So make sure, i-check mo yan. Choose Customize Installation para makita mo ang ibang options na baka gusto mong i-enable. Piliin mo yung Customize Installation. Pero kung beginner ka pa lang, yung mga default options ay sapat na. Matapos mong ma-install si Python, meron ka ng IDLE sa computer mo. Ang IDLE ay ang built-in na Python IDE, meaning Integrated Development Environment. Ito ang lugar kung saan pwede kang magsulat, mag-test at mag-run ng Python code. Kaya kung beginner ka pa lang, perfect na gamitin ang IDLE kasi simple lang siya, para talaga siya sa mga beginners. Merong isang environment tinatawag na shell. Kapag binuksan mo si IDLE, makikita mo agad ang Python shell. Dito ka pwedeng mag-type ng commands at makikita mo ang resulta agad. Parang instant noodles lang. Ang bilis magpakita ng resulta. So kung ita-type mo yung kung anong gusto mong i-print, tapos in-enter mo yan, lalabas ka agad yan. Walang masyadong preparation, diretso diretso coding nga pala. Dinutom ako doon. Editor. Ito naman yung isa pang environment sa IDLE na built-in text editor para pwede kang magsulat ng mga longer codes. May limitasyon din ito pagdating sa malalaking projects. Kung gusto mo ng mas powerful na tools later on, pwede kang lumipat sa VS Code or Visual Studio Code, PyCharm, mga ganon. Pero yan ang pag-uusapan natin or gagamitin natin sa mga future episode. Easy lang, di ba? Kaya kung gusto mong i-test yung mga small pieces of code, shell na agad ang gamitin mo. Kung gusto mo naman na magsulat ng medyo mahaba-habang code, punta ka sa File, tapos New File. Dito ka pwedeng mag-save ng Python scripts na pwede mong patakbuhin or i-run maya-maya lang. No?
So ayan, ang ating basic Python setup for Windows. Na-install na natin si Python, pinag-usapan ng pinagkaiba ni Python 2 at 3. Tinakil na rin natin ang installer types. At syempre, binisita natin si IDLE. Dali lang, di ba? Sa susunod na episodes, mas marami pa tayong matututunan tungkol sa Python. Kaya make sure to subscribe, like, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga susunod na episodes. Salamat sa panonood, mga kapindot. Kita-kits sa next video.